Good morning po sa ating lahat. At napili ko po na ating pong pag-aaralan. Ito po pinag-aralan din po namin last week. Actually, weekly po kasi nagba-Bible sharing po kami. So ito po kasi tatalakayin namin ito umano po siya, kumbaga medyo kumonekta po siya sa akin personally. So ito na lang po ang napili ko na ating pag-aralan. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 15, talata 15, versikulo 1 hanggang 8. Ang tunay na puno ng ubas. Verse 1, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay niaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Verse 3, Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo ay aking sinalita. Verse 4, Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban kayo nananatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 3, Kung sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga iahagi sa apoy, at mga susunog. Verse 7, Ito po isang napakasarap pong mabasa po nitong verse 7 po na to. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin ko ito sa inyo. Verse 8, Sa ganito'y lumulwalhati ang aking ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at kayo'y magiging aking mga alagad. Tayo po ay imukuha mo na natin. Lord Yeshua Christ, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa araw po na ito na kami po ay pinahintulot niyo po na magkasama-sama upang pag-aralan po, pagmuni-munihan po ang iyong banal na salita. Lord, alam ko po na ako po ay tao lamang, subalit hinihiling ko po na gawin ko po akong karapat-dapat sa inyong harapan upang ipangaral po ang inyong salita. Dalangin ko po, Lord, na makita po sa akin ang iyong banal na kabutihan at maipasok po namin sa aming mga isip ang bawat aming tatalakayin. Ito po, Lord, ang aming samot dalangin sa magsamaan ng Yeshua. Amen. So, sa atin pong binasa, dito po ipinakita po ni Yeshua Christ ang relasyon na nag-i-exist sa pamamagitan po ni Yeshua at sa kanyang mga disipulo o sa ating mga mananampalataya. At dito nga po mga kapatid, inihiling tulad po niya ang isang puno ng ubas at ang kanyang mga sanga. Sabi po ni Yeshua sa Juan 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay nagbubunga ng marami. Sapagkat kayong hiwalay sa akin, kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So, mga kapatid, sino po ba ang tinutukoy po dito na puno ng ubas? Si Yeshua po ang tinutukoy po na puno po ng ubas. At ang mga sanga naman po, tayo po mga disipulo o mga mananampalataya na tumanggap na ang ating Panginoong Yeshua, siya po ang ating Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Tinatanggap po ba natin na si Yeshua ang ating Diyos na tagapagligtas? At dahil nga po tinanggap po natin siya bilang Diyos na tagapagligtas, dahil po doon,
nasa atin po, nananahan po sa atin ang banal na Espiritu, nasa atin na po itong mga puso. At kung sa tingin po ninyo, nananahan po sa mga puso natin ang banal na Espiritu, siguro po, masasabi po natin na tayo po talaga ay parte na ng puno ni Yeshua at tayo po ay kanyang mga sanga. Dito rin po, papansin po ninyo, malinaw po kasi si Yeshua Kumbaga, very specific po siya. Sinasabi po niya kung ano po ang gusto niya sa kanyang mga sanga. Kasi nga po siya po ang puno, meron po siyang gusto sa kanyang mga sanga. At ngayon, sinabi rin po niya sa atin kung ano po ang ginawa niya. Ano po ba ang pinakamahalaga o number 1 na ginawa po para sa atin ng Panginoong Yeshua? Ano po ba? Meron po bang makapagsasabi sa inyo? Ano po ba ang pinakamahalaga na ginawa po sa atin ng Panginoong Yeshua? Salvation, tama po. Tayo po ay iniligtas po niya sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, tayo po iniligtas niya. Natural, hindi lang po tayo basta iniligtas. Meron din po palang expectation po o inaasahan po ang ating Panginoong Yeshua bilang kanyang mga alagad o mga sanga na dapat po nating gawin. O meron po siyang ina-expect na maging resulta po sa atin bilang tayo po ay iniligtas po niya. Sabi po sa Juan 15 verse 8, sa ganito'y lumuwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y aking magiging mga alagad. So, ang nais po ng ating Panginoong Yeshua, tayo po ay mamunga. Gusto po niya na tayo po ay mag-grow o mamulaklak bilang mga alagad niya para maging kapakipakinabang po tayo. Gusto po niya na mamunga po tayo, pero ang tanong po, marami po sa ating mga mananampalataya, akala po natin na tayo po ay basta naniwala at sumamba, hanggang doon na lang po yun natatapos. Pero hindi po mga kapatid, gusto po ng Panginoon Yeshua na tayo po ay mabunga, hindi lang po basta bunga. Ano po ba ang bunga na gusto sa atin ng Panginoong Yeshua? Meron po akong 3 purpose po na pinag-aralan po na gusto po pala ng ating Yeshua Christ na tayo maging ganitong bunga. Una po, we are called to bear the fruit of Christian character. Sabi po sa Galatians 5 verse 22 and 23, the fruit of Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayun po, kung nasa atin po ang banal na Espiritu, tingnan niyo po kung ano po yung binubunga po sa atin, hindi po ba puro positibo, puro mga Diyos po. Kayo po ba, gusto niyo po ba ang ibunga po natin puro kabutihan? Hindi po ba napakasarap po sa pakiramdam natin na yan po ang ibunga natin? Kasi po, sa personal po na experience ko po, nung araw po, ako po kasi kapag lumaki po kami na Catholic talaga, and then nung mga bandang grade 4 yata ako, nag-born again po kami kasi si mami po born again. So ayun, natuto po kami, tinanggap ko po na kapag nagkaroon po ako ng knowledge na si Jesus Christ po namatay para sa atin, para sa kaligtasan po natin. Pero ganoon pa man, gawa po ng mga sirkumstansya sa buhay, hindi po likit sa inyong kalaman. Meron po siguro may sa dekada po na ako po hindi po kami nakapanambahan o nakapagsimba. Iniisip ko po kasi ang Diyos naman po, sabi nga po nila, God is everywhere, di po ba? So, yun po ang nakatanim po sa isip ko noon. And hanggang sa nagkapamilya po ako, nagtrabaho, nagnegosyo, ang pinaka-paborito ko po mga kapatid na araw para magtrabaho o bumiyahe o bumili ng sasakyan, Sunday. Yan po ang favorite ko talaga, Sunday. Bakit po? Kasi po pag Sunday,
wala po tayong pasok, di po ba? Karamihan po ng mga kliyente o yung mga nabibila namin na sasakyan, day off din po nila. Pangalawa, wala pong traffic. Ang bilis po bumiyahe, pag po kasi babiyahe po kami, papunta pa lang kami, yung puso ko gusto na umuwi. Kasi gusto ko na po mag-enjoy gusto ko na mabili yung sasakyan. At pag nabili ko na yung sasakyan, satisfied na ako. Pag uwi ko, happy-happy na. Pero mali po pala yun dahil tayo nga po binigyan po ng Panginoong Yeshua, 7 araw, inilig lang po na sa atin Sunday. Actually, oras nga lang po talaga kung iisipin po natin, napaka-ising oras lang po. So, ever since nung, ayun nga po, tinawagan po ako, nagme-message po kasi sa amin from time to time si pastor na, anak, attend naman kayo sa church, ganyan-ganyan. Matagal na. Pagka binalikan ko po yung messenger, doon po nakikita yung message si pastor. Ako naman po, sige po pastor, basta po nagkaroon po ako ng oras, pupunta na po kami dyan. And then, dumating po yung time na nagkakayaan na po kami mag-asawa, nag-decide kami na, sige ka ako, mag-church na tayo. And then, purihin po ang Panginoong Yeshua. After nun, medyo nalinawan na po kami sa awa naman po ng Yeshua Christ. Nagtuloy-tuloy po kami sumisimba ng Sunday. And doon po, nakita po natin yung epekto po sa aming pamumuhay. Although, nung nakakaraang panahon po, hindi naman din po kami parang, kumbaga nakakasurvive po kami, pero iba po parang yung kulang po sa puso namin, napunan po nung naging regular na po kami na nananampahan. So, yun po, nabago po sa akin yung Christian character. Pangalawa, nung araw din po, pagka po may tao o nakahalubilo ko na may ginawa po sa akin na hindi po naayon sa sarili ko, napakabilis ko pong mag-react. Kumbaga, ayun nga po, sabi ko dito, yung self-control, yung gentleness, mabilis po akong mapikon. Kumbaga, lalo na alam ko po sa sarili ko, ako po yung tama. Very reactive po ako. Talagang kung hindi nga lang din po ako pipigilan ng asawa ko, madami po siguro akong makakaaway o masasaktan ko po yung damdamin nila, although ako po yung alam ko ako yung nasa katwiran. So, yun po, nung binasa ko po ito, yung sa Christian character, oo nga, ito yung unti-unting nabago sa puso ko. Kumbaga, yung mga bagay na ginagawa po ginagawa na bagay ng kapwa natin sa atin na mali, dapat po pala wag na po natin suklian din ng mali. Pagkus po, suklian po natin yan ng positibong attitude, pagmamahal. Sa ganun po nakakaano po nagbabago pa po sila Tingin po ng kapwa natin sa atin medyo mas nagiging maganda po yung relasyon. So, napakaganda po na i-bear po natin yung Christian character. Pangalawang puntos po, gusto rin po ng Diyos Yeshua na mamunga po tayo, we are called to bear fruit of Christian conduct. Sabi po sa Colossians 1, verse 10 to 11, we are supposed to live lives worthy of the Lord Yeshua, fully pleasing to Him as we bear fruit in every good work. So, yun nga po, kung nananahan po kasi sa atin ang banal na Espiritu, magpuproduce po ng mga positive attitude na nabanggit ko po kanina. Kasunod na po nun, automatic yung gawa. Diyan na po papasok yung, kung siguro po na-experience nyo din po, madalas po, alam niyo po yung parang may calling po na hindi mo naman kumisan, hindi po natin kilala yung tao Kumisan, alam mo, ginawa ka nito ng hindi maganda. Pero bakit deep inside po sa puso po natin, parang, sige, bigyan mo yan. Sige, tulungan mo yan. Doon na po pumapasok yung Christian conduct. Opo. Maraming beses po, kumbaga, i-share ko po sa inyo, maganda po na ipinakikita po natin, lalo-lalo na po tayo, may pamilya po tayo, may mga anak po tayo. Number 1 po, ipakita po natin ito sa loob ng tahanan po natin. Sa pamilya po natin. Kasi, hindi mo man po maipangalan ng word by word sa mga kasama mo sa bahay, yung kung makita po nila, yung kung papaano ka po kumilos, kung papaano ka po gumawa, napakalaking bagay po. Kaya po minsan yung mga anak ko po, kumbaga, example na lang din po, nasa daan po kami. Pag may makikita po silang mga
yung mga nanlilimos, hindi pa po namin nakikita. Sila na po yung kumakalapit sa atin eh. Tayo ka, bigyan yan, bigyan yan, bigyan yan. Ibig sabihin po, yun po yung nakikita po ng mga bata. Di po ba napakasarap po na sa murang edad po, yung mga anak natin na i-impose po natin sa kanila, meron po silang Christian conduct. Regardless kung saan po gagamitin yung binigyan mo, ang mahalaga po, di po ba, ginawa po natin kung ano tama. So, yun po ang Christian conduct. Pangatlo po, we are also called to bear the fruit of a Christian converts. So, kung tayo po, meron na po tayo Christian character, gumagawa na rin po tayo, may Christian conducts po tayo, yan na po ang ugali po na nakikita sa atin, yung ugali po na pinapractice po natin sa araw-araw. Doon po, makikita po ng mga palibot po sa atin, yung unang-una, pamilya natin, kamag-anak natin, baka nga po kahit po yung mga nagagalit po sa atin o yung mga naiingit po sa atin kasi hindi po may iwasan yun na meron po talaga tayong hater sa isa't isa. Gumawa ka man po ng mabuti o masama, still, may masasabi po ang mga taong nakapalibot sa atin. Pero alam niyo po, hindi po kayo dapat mangamba o mag-worry regardless po kung ano po ang sabihin sa atin ng kapwa natin. As long as alam po natin na tayo po ay connected po sa puno natin, which is si Yeshua Christ po, yun po ang pinakamahalaga. Wala pong matter po lahat po ng sasabihin ng kahit ano o kung ano man po mararamdaman natin basta ginagawa po natin ay tama. So, yun po, sa buhay po kasi namin ngayon, alam ko po marami po akong pagkukulang. Hindi po kami, makasalanan din po talaga, wala po hindi makasalanan po dito. Pero ang isang tinatarget ko po talaga, sa puso ko po, gusto ko pong makaakay, gusto ko pong maka-recruit, gusto ko pong makita po ng kapwa ko, ng mga kaibigan ko, kung ano po yung nangyayari sa buhay namin. Gusto ko po silang akayin po sa panig po ni Yeshua Christ. Gusto ko pong mabuksan po ang kanilang mga puso at isip na makapakinig po ng salita. Alam mo po, mahirap, pero yun po talaga ang desire ko sa ngayon. So, yun po, bilang Kristiyano po, yung Christian converts, yan po siguro ang masasabi natin ang pinakamagandang mairirigalo po natin sa ating Yeshua Christ. Yan po ang dyan po pinakamagiging masaya at matutuwa si Lord Yeshua, yung makapag-converts po tayo. Kumbaga, yan po ang pinakamasarap at mabuhang puno po siguro na gusto ng Panginoon Diyos. So, huwag po tayong mag-alangan o mahihiya, lalo na po sa salita po ng Diyos ang ating ibinabahagi. Maging very bold and brave po tayo sa pagsabi sa kaibigan natin. Ako, hindi ko pa po siya nagagawa actually talaga, pero yun po ang plano ko kasi madami po akong nakakahalubilo. So, humihiling po ako kay Yeshua Christ na tulungan po niya ako kung paano ko ma-open up po yung mga ganong bagay. So, ayun po yung tatlong prutas po na gustong ibunga sa atin ng ating Panginoong Yeshua Christ. Gusto po niya na magkaroon po tayo ng Christian character, Christian conducts, and also gusto po niya na magkaroon po tayo ng Christian converts. Ngayon, lahat po ng bunga na yan, kung iisipin po natin, hindi po siya ganun kadali. Gaya po ng isang, sabi nga po, puno po ng upas. Hindi ho ba, ano ho ba ang pinakamasarap na inumin at pinakamamahalin na inumin po? Di po ba ang wine o ang alak po, no? Pero kung iisipin niyo po, saan po ba gawa po ang wine o ang alak? Sa ubas po, no? Hindi po basta-basta na ang pinagdadaanan para po maging wine. Pipitasin niyo po yung prutas, pipiliin po natin yung magaganda, yung mga walang sira, yung mga hinog na. At pagkatapos po nun, pagka po napitas po natin, ano po ang gagawin? Hindi po ba binibilad po yun? Ibibilad siya. Kumbaga, parang tayo po, no? Hindi po tayo agad magaling.
may mga pinagdadaanan po tayong trainings. So, kung iniisip po natin na kung pag lumalapit po kasi tayo ng Panginoong Yeshua, parang mas dumadami po yung mga tukso, yung mga trials, parang pinahihinto po tayo eh. Ay, nagagawa na nga ako ng mabuti, ba't ganun pa rin yung isip kong kapwa ko sa akin? Ba't ang pangit pa rin yung feedback nila sa akin? Hindi ba parang isipin na lang po natin na parang ginagawa lang po na battlegrounds po natin yan para mas maging kaya nga, mas maging masarap tayo, mas maging fine tayo. Pagkatapos mo ibilang ng ubas at natuyo na po siya sa tamang pagkakatuyo, ang ginagawa po dyan, kinakatas po o tinatapak-tapakan po yan para makakuha ng katas. Di po ba? Hindi po basta pinitas lang, tapos nilagyan ng tubig o hinalo, yun na. Dinuduro po yan, kinakatas po. At pagkatapos po pagkatas, ano naman po ang gagawin? Ilalagay po sa off-barrel, di po ba? Ilalagay po, iimbak po yan. Hindi pa rin po makakain. Dekada po ang inaabot bago po siya magkaroon ng talagang value, bago po siya sumarap. So, inilalarawan ko lang po, ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Huwag po tayong manghihina kung tayo po ay dumadanas ng maraming pasubok. Bagkus, tanawin po natin ito bilang isang pagpapala. Kasi once na tayo po ay china-challenge, mas ibig sabihin, mas mataas po ang expectation po sa atin ni Lord Yeshua. So, yun lang po hindi man po ganun kahaba ang aking pangaral po. Pero ito lang po sabi ko, sana po kapulutan po natin ang aral, isang buhay po natin, at maging mabuting sanga po tayo para po tayo mamunga. At huwag po natin kakalimutan, we should always be connected po kung sino po yung vine natin, sino po yung puno natin. At pagka ganyan po ang ginawa natin, sigurado po, magkikita-kita po tayo sa buhay na walang hanggan. Kung saan po tayo po puro kasiyahan na lang po ang